Demolition Job 2.0. O yan daw ang ginagawa ngayon mga kababayan ng Marcos administration dito kay VP Sara Duterte. Yan mismo ang sinabi ni Atty. Rowena Guanzon mga kababayan. At wag na daw kalimutan mga kababayan. Wag nyo daw kalimutan na nangyayari ang lahat ng ito dahil adik ang ating Pangulo. Yan talaga ang sinabi ni Guanzon mga kababayan. Although parang pinapatay na sa media mga kababayan yung pasabog ni Amy na adiktos binidiktos itong si Bangag daw mga kababayan, pero hindi daw ito nakakalimutan ng sambayan ng Pilipino na bumabatak ang ating Pangulo at delikado po raw ito mga kababayan. Delikado po raw ito dahil nilalagay tayo sa peligro. Paano orin niyo po? Ma'am, Pasko na po, attorney. Pero iba yatang gusto nilang ipakulong si Pasko Vice President na Sara naman. at hindi yung mga totoong nasa likod ng flood control anomaly, attorney. Oo nga no, nagsampa na ng klasong plunder, malversation at bribery mga kababayan. Yung pare na adiktos binidiktos ng 15 years mga kababayan. At si Shelo Maligno, sinampahan ng kaso si VP Sara sa Ombudsman. May dala silang isang sasakyan mga kababayan, L300 van na mga dokumentos. Yan na nga ang problema sa administration na ito. Na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. At nakikita na naman nila na to divert the attention of the public sa mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Yan talaga ang kanilang mga mga kababayan. No? Laging strategy. Kapag sila ang corner na mga kababayan, activate Duterte! Activate Duterte! Kakantihin ang mga Duterte mga kababayan hanggang makalimutan yung issue sa kanila mga kababayan. Kaya, I'm sure at campaign nila ang media, makakampwet mga kababayan. Kaya umuubra ang kanilang strategy lagi. Ngayon yung mga kasalanan nila nung nakaraan na natalo sila sa Supreme Court, I'm sure, syempre, i-correct na nila ngayon. Mag-due process na sila. Kaya tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at ewan na natin kung mag-due process pa rin mga kababayan. So sa halip na pagtuunan nila mga kababayan itong flood control at makurakutan mga kababayan na bilyon-bilyon kung hindi trilyon ang nawawala. So sa January, serye na naman ito ng hearing mga kababayan laban kay VP Sara Duterte. Ang mga walang hiya. Mayroon na silang whistleblower daw mga kababayan yung Ramil, basta Ramil, ano pangalan nun? Yung kidnapper daw mga kababayan. Kung ang may pagbabago ba talaga sa pag-iisip at pamulitika dyan sa House of Representatives, makikita natin dito sa impeachment. At remember that we are 3 years away from national election. Umanda kayo. And umanda kayo. Sa panggigipit nila kay Vice President Sara, lalo naman itong lalong tatapang. With her back against the wall, she has to run. Kasi lalong tatakbo si VP Inday mga kababayan yan. Uy, malapit na mga kababayan. December 2025. Ang sabi niya, December 2026. Magdideklara na siya mga kababayan kung tatakbo siya pagka-presidente o hindi. 1 year from now, pero na tayong ipagtatanggol na presidente mga kababayan. She is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Mapangag. Dahil grabe na mga protesta natin, lahat na ng relihiyon ay sumasama sa protesta. Kaya dinidistract nila. Yung mga pare isa din sa nagpapagulo mga kababayan. Yung mga miyembro ng Katoliko mga kababayan, anti-Marcos. Pero ito mga pare, mas pipiliin pa nila mga kababayan ang Marcos at saka mga tambaluslos kaysa kay Sara Duterte. Tayo. And they're diverting the people's attention to their enemy. Kaya diversionary tactic na naman. Huwag po din yung tigilan ang protesta laban sa massive corruption at poverty
sa under the administration of Bongbong Marcos. Hinayjack mga protesta mga kababayan. Kapag mayroong protesta, maglilikom din ang mga kampo ng mga bangag mga kababayan para mawala ng gana itong mga legitimate na nagagalit sa bayan. Opo, good morning pala sa ating mga Good global afternoon! viewers at nagpapatanong Good afternoon. attorney, itong mga kababayan natin sa Paris at sinasabi nila Paris? na para po ba daw sa inyo itong Paris. ginagawa kay VP Sara ay panic attack mula mismo sa presidente ng Pilipinas. Ay, ano pa ba? Ano pa ba? At sino pa ba ang nasa likod dito mga kababayan kundi si Bangag? Well, obviously, this is already a demolition job 2.0. Demolition Take Job two. 2.0. Take two sa kanilang impeachment mga kababayan. Kaya ngayon, magkukunwari yan sila mga kababayan, di ba? Ang sabi ng Supreme Court, dapat daw dumaan sa mayroong hearing mga kababayan. Maghi-hearing na naman yan sila. Another tuwadcom style na naman yan mga kababayan. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try. At as usual mga kababayan, pointless kung pupunta doon si Sara Duterte dahil luto na mga kababayan ang kanilang desisyon. Kahit ano pang gagawin ni Sara, decided na ng mga animal na yan mga kababayan dahil sabi nga ni VP Inday, pinondohan na nila. Kasi nga, pinakamalakas na kalaban ng BBM administration at ng mga babangag. grupo ng akbayan na ang sabi nila ay mag-merge daw mga Dilawan at Pinklawan na si Risa Ontiveros ang kandidato. Sigurado tayo mga kababayan, hindi yan susuportahan ni Attorney Guanzon. Kung mag-merge ang akbayan at Dilawan. Kalaban niya si Llamas Pati si Risa Ontiveros mga kababayan, sinabihan niyang kabit. Di ba? Hindi talaga ito susuporta. Sana nga, dito na lang ito sa mga kababayan, hanay ng mga Duterte. Kahit pa Dilawan siya mga kababayan, pero at least reasonable na pagkadilaw. Kaysa naman ibang dilaw ang mananalo, di ba? So, all their members in Congress will also collaborate with the BBM congressmen. Sige, lahat nito mga bangag mga kababayan na line up. Inidoro talaga ito. Inidoro. Dati naman, ganun din naman nangyari nung first na try. So, it's because Sara Duterte is really the woman to beat. She's the woman to beat. Tanggal na si Martin Romualdez. He has no... busog na Kahit pa hindi maging presidente mga kababayan, busog na. Jablo. He has no chance of winning. Dati kasi, nangurakot sila ng todo dun sa 2025 budget. Nangurakot ng todo. Lahat ng mga congressman na yan, pinanding niya. Kasi trial yun na kung mag-succeed sila, 2028 siya na talaga ang presidente kahit 13% lang siya sa survey. Hindi niya inasahan na lalabas yung mga corruption, lalo na yung ghost flood control projects, at hindi niya inaasahan na ang United States State Department, meaning yung DFA nila, ay nag-issue ng comment sa kay Bongbong Marcos na pervasive ang kanilang mga kababayan pervasive corruption in the Philippines. Malawakang corruption! Massive corruption na. Hindi lamang sa DPWH, kundi sa Bureau of Customs. Lahat. Mukhang nawala na raw sa memorya ng mga Pilipino yung naging public confession ni Senator Amy Marcos. Oo nga, nasaan na yung mga kababayan, pagiging bangag? President Bongbong Marcos. Tingin nyo, ma'am, ito ba'y... Wala na kasabot talaga ang media mga kababayan. Dahil, eto kay VP Sara, ginawa nilang saga mga kababayan, umpisa pa lang. Ang title na nila, VP Sara Saga. Tapos kay Amy, isang araw lang. Wala na, tapos na. Accurate na nakalimutan na yung public confession ni Sanaimi? Anong dapat sana mayroong probe dyan mga kababayan. Imbestigahan sa Senado. Tingin nyo po? Paano kakampit nila ang Senado mga kababayan? Lacson? Hindi. Kasi yung testimony ni Amy doon, talagang yun ang tuldok. Kami hindi namin nakakalimutan. Pero ang media mga kababayan, yan kasi ang yan kasi ang dapat mga kababayan mag-further investigate niyan. Follow up ng mga kababayan ng investigative journalism. Alam naman ng lahat. Alam ng lahat. Alam na ng lahat. Nabangag. Si Bongbong halata sa panga.
luwang-luwang ng panga niya, tapos yung train of thought niya, nagsa-stutter siya. Alam ng lahat na Sabi din pati si Winnie Monsod, mga kababayan, na it is something that is already known. Yung mga kababayan, sinabi ni Aimee na bangag. Alam na daw yan. Kumpirmasyon lamang yan, mga kababayan. Walang nakakagulat. Diba? Tapos, wala. Dinismiss ng media, dinismiss ng mga kababayan, supposedly military, kapulisan, men in uniform, dinismiss. Wala silang paki, na kapwa niya na-addict din siya. Yung testimony ni Aimee, umiyak siya doon, ha? Ilala ko yan personal, Nasyado yung king ko yan, Yung lagi lang pabakla-bakla, masaya-saya lang. Kwela siya, ma'am, kwela. Oo, pero umiyak siya doon. Ibig sabihin, dinamdam niya yun. Masakit sa kanya magsabi na Bonget, uwi na tayo. Dahil adik ka. Parihab ka, unungas ka. Kasi nakita nila sobra na. Ito si Sandro din, tingnan nyo. Ay, ngiwi! Ang inyong mga ngiwi. Ewan. Ang sabi ni Jonathan Morales, mga kababayan, pinatigil daw ang grabe, under Marcos administration, pinatigil na daw, mga kababayan, ang pagre-raid sa mga drug den. Dahil baka madatnan daw nila doon, mga kababayan, si Sandro Marcos. Yan ang sabi mismo ni Jonathan Morales, ayon sa informante niya, mga kababayan, mga kasamahan niya na active pa rin dyan sa PDEA. Tingnan nyo, tama siya. Ako, I always thought and believed kasi born in the same year kami ni Bongbong. So yung generation na yan namin na buti hindi kayo nagkatuluyan, yung mayayaman nagkukukay. Kami nag-aaral, sila nagkukukay. Nagwa-wife swapping pa sila. Yak! Friend swapping. Kadiri. Yan ang sabi ni Kibuloy, mga kababayan, na swing. Ayun, pinadampot si Kibuloy. Paano siya mag-presidente? Dapat bumaba na siya. Kasi nakakatakot siyang commander-in-chief. Baka ilagay niya tayo sa digmaan. Yang buti na lang, mga kababayan, na wala na issue sa China. Dahil kung hindi, makikipagyera yan, singagba, mga kababayan. Pero andito pa rin ang missile, di ba? May ambisyon pa siya makidigmaan sa China. Kapal na mukha. Tapos parang bata lang, no? Yuko lang siya dun sa premier ng China. Yung foreign policy niya. Sabi niya, friend to all, enemy to none. Tapos binanata niya doon. Enemy, tayo, mga kababayan, parang enemy na natin si Bangag. Sa ASEAN ng China, hindi ka ba naman adik? Pag ganyan ka ng ganyan, ay talagang gigirahin na tayo ng China. Yung pinaggagawa. Tingin lang sa kanya doon. Hindi ka naman adik na ito. Kasi si Trump, hindi nga siya pinansin, diba? King of Brunei, si Bolkiah, biglang niyakap, kinuha nung Indonesian president, inilayo sa kanya. Wag ka dyan, baka maalok ka. Baka mahawaan siya. Huwag kayong maniwala na nakalimutan ng tao. Alam ng tao at dapat ulit-ulitin natin. Ulit-ulitin, Wala na, mga kababayan, kahit bata, ang tawag niya kay BBM, Bangag. Cocaine addict si Bongbong Marcos at hindi siya dapat manatili dyan bilang presidente dahil siya ay danger siya sa ating security ng ating bansa. At siya ang dahil sa incompetent. Bakit hindi yan, mga kababayan, naiintindihan ng mga Baka bumangag na rin, mga kababayan, yung supposedly nagtatanggol sa atin dito laban sa mga ganitong klaseng mga leader. Niya dahil sa addiction niya ay lumubog na ang ating ekonomiya. 2.4 million walang trabaho ngayong Pasko. Foreign direct investments bagsak by 40.5%. 40. Wala na. Wala. Tingnan nyo. Anong Pasko? Anong Pasko? Wala na. OFW na lang ang nagpapadala ng pera. Yun na lang ang nasa balikat na ng OFW, ekonomiya ng Pilipinas. Mahiya ka. Mahiya ka naman, Bangag. Dapat mag-resign ka na. Halata na bang ayaw ng tao sa kanya? Kaya wag po kayong tumigil sa inyong protesta sa Facebook nyo dyan o sa lahat ng rally. Sumali po kayo. Igugurgor. Ang Facebook natin, ginurgor, mga kababayan, ng mga buwisit. Kailangan po, hindi na kaya ni BBM ang reforma ng Pilipinas. Hindi na, wala na. Paano ba yun siya ang sumira ng ating ekonomiya at ang ating
kalagayan sa Tapos, ang hilig magturo mga kababayan na parang iba pa daw ang may kasalanan. Lord. At siya pa rin ang gagawin yung hero. Ni Rhodes. Mario Joseph. Yung political dynasty bill sa sunod po talakayin natin. Pwede niyo po akong tawagan uli bukas. Sige. Opo, attorney, last na lang po talaga. Meron pong pinapatanong yung ating mga kababayan sa Germany. Nagising-gising po ngayon kahit gabi doon sa kanila, hating gabi. Ma'am, nakikita po ba ninyo yung possibility na magdeklara ng martial law para mawaksi itong mga investigasyon sa flood control? Kung mag-i-implement man ng martial law, mga kababayan, siguro paparating na yung election. Para walang eleksyon. Yan ang strategy din ng mga kababayan nila ng mga bangag. Antayin nila mga kababayan na matapos na ang papalapit na matapos ang kanyang termino. Dahil napaka-iskandaloso niya mga kababayan Ang nasa administrasyon at perpetuation of power. Yan ang sabi ni Bipinday. Hindi niya kaya Kasi under the Constitution, hindi pwedeng more than 30 days. Tsaka kailangan niya ng approval of both houses of Congress. Hindi kagaya ni Marcos noon na biglang kaya niya sa mga kababayan sa Congress, pero pagdating sa Senado, mahihirapan siya. Kaso nga lang, ginigipit nila isa-isa nilang ginigipit, tapos yung mga natitira mga kababayan, ipapakulong nila si Bato sa ICC. Pat ibang mga mga kababayan kapuwetan. Naran na lang niya yung Congress. Eto, gagawin niya. Sinong gagawa? Si Browner? Brownie. Mas magaling pa siguro si Brownie. Browner? Ano ka? Magtatraidor ka sa mga tao? Dapat serve the people. Anong gagawin mo, Browner? Busog din niya si Browner, no? Magkamatayan na tayo dyan. Wala ka. Kaya kita nyo naman yung mga Iglesia ni Cristo, 1,000,000 yun. Nagsumali pa yung Jesus is Lord doon, nadagdagan yun. Kaya lang, siyempre, physically, nagpadala lang sila ng kanilang pastor na spokesman doon. Pero, kung bibilangin mo, okay, maliit nga yung mga dilawan yung kasi mga kababayan, na-hijack ng mga ngiwi na akbayan, tsaka mga realista, tapos mga dilaw, na-hijack. Pati si Bangag mga kababayan, na-hijack, di ba? Sulo for BBM. Kakamping na rally ng mga Katoliko. Sumama sila sa Katoliko Actually, rally yun ng mga Katoliko Nako. Katoliko ako, tapos wala akong gana doon mga kababayan dahil andun ang mga paring mga adik. Hindi naman totoong mga Katoliko lahat dilawan at kakamping. Hindi talaga. Mas maraming Katoliko na mga kababayan, pro Duterte. For your information. 7,000 ang estimate O yung mga yung mga UPI naman, United People's Initiative, kasama mga DDS, around 20,000 daw yun. Kung bilangin mo talaga yung mga nagrarally, Iglesia Pilipina, yung Aglipay churches, nagprotesta din sila kahit maliit lang na lugar. Kung bilangin pa talaga hanggang sa mga probinsya, abutin nyo ng 2 million 2 million na tao na tumatayo na laban sa corruption mo. Kung lang, nabuisit lang sa corruption, halos lahat na. Kaso lang, parang helpless mga kababayan dahil ito kasi dapat sumuporta sa atin. Wala. Ang minimin natin mga kababayan, itong men in uniform. Demand na bumaba ka na dyan. BBM, mag-resign ka na. Hindi mo kaya kaming i-martial law. Bumangag. Sa halip na bumangag mga kababayan. Matayan na mga tao dyan. Martial law pa more. Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga at Merry Christmas po. Still, Merry Christmas, ma'am. Maraming salamat po, lalo na sa mga OFW na siyang nasa balikat na ninyo ngayon ang ekonomiya natin dahil sa pagpapadala nyo ng pera. Kung walang OFW, wala na. Disgrasya na tayo mga kababayan. Pagtrabaho nyo dyan na halos wala na kayong pahinga. Tapos nanakawin lang mga kababayan ang inambag nila sa bayan na buwis. Napakasakit po itong mga dinadanas ninyo, na-abuse pa kayo, wala namang tulong sa gobyernong ito. Pero manalig po tayo sa mahal na Diyos at tuloy-tuloy lang po ang protesta. Yes, attorney, maiba lang po ako, attorney.
baka maaari niyo pong mas bigyan diin sa ating mga kababayan, especially yung inyo po naging pahayag patungkol sa nagiging insertions tuwing may bicameral at marami pong nagtatanong sa atin. Ngayon mga kababayan, andyan pa rin daw yung mga alokabos. Iniba na naman ang pangalan mga kababayan, ang mga visit talaga no. Lahat gagawin mga kababayan para mga kapangurakot lang. Tungkol po dito, attorney. Itong budget natin ngayon, na ano ba yan, 6 something trillion, halos 2 trillion dan pambayad ng utang. Kasi di ba may foreign debt. Tapos mga kababayan, 2.7 uutangin. Hari ng utang ito si BBM. Hari ng utang! At ngayon may bagong utang na naman siyang ilang billion pesos. 2.7 billion mga kababayan. So magkano ng utang ngayon? Halos 20 trillion na. From ADB para sa 2.7 trillion pala ang utangin. At that is to curb corruption daw. Ito pong insertions na ito na ginagawa nila sa National Expenditure Program. Ang proseso po kasi gagawa ng mga agencies gaya ng BWH ng kanilang National Expenditure Program dadaan sa DBM. Dapat itong DBM ang nagsaslash niyan. Yung mga, dapat may mga analyst naman sila dyan na magsaslash niyan. Pero all these years, 3 years, si BBM, si Secretary Pangandaman, kung ano lang po sinusubo sa kanila ng DPWH, ayun naman ang sinasabit nila dun sa House. Padded na yun 30% na kickback nandun na yun sa estimate ng DPWH. Hindi pa yun nakaabot sa Congress ang kanilang National Expenditure Program proposal may mga contractor na po dyan. Yan po talaga, ganun sila ka-grabe sa wala na silang hiya, wala pang takot. Walang hiya. Kaya itong mga insertion na ito ng mga congressman, mga walang hiya. Sa BICAM nila ginagawa yan. Eto mga kababayan. Paparating na ang BICAM. Another magic na naman ito mga kababayan. Ay nako, ano na naman gagawin ng mga visit mga kababayan? Katapos sila mapasa doon sa House of Reps, ang kanilang appropriations bill, maakyat Sir Romualdez, no? Ang sarap ng buhay mga kababayan. Matapos pong matanggal bilang speaker, hindi na nagpapakita. Ano yan? Pinapasahod yan mga kababayan ng hindi nagtatrabaho. Umalis na lang siya. Mag-resign na lang siya. Senado, nagba-bicameral conference. Kasama Nahihiya na humarap mga kababayan Ako ang speaker dati tapos dinanggal niyo ako. May small committee called the bicameral. Tapos yung mga mga kababayan, yung mga kongresistang ilan, iiyak mga kababayan dahil si Bato daw, absent daw. Hindi nila tiningnan ang kanilang hanay. Dami ding absent. Diyan sila nag-i-insertion. Nakaupo dyan, mga buwetre din Yung congressman Momo, bakit siya nandyan? Momo? Di ba, may din yan? May mga contractor din yan, si Congressman Momo sa Surigao. Bagong akala natin mga kababayan, biro lang ang Momo. Same daw. Talagang Momo talaga. Different color. Nilagay nila sa BICAM. Aso pa rin, no? Mga senador naman, talagang hindi mapigil ang ambisyon. Alam niyo, itong ambisyon na para sa 2028, ito talaga ang nagda-drive ng pagnanakaw ng mga senador at mga congressman kagaya niyan ni Risa Ontiveros. Ayan mga kababayan. Talagang imposible na maki-join na ito sa mga dilaw mga kababayan na line up. Dahil ang dilawan, ang kanilang mga kababayan si Byros mga kababayan. Kalaban ni Guanzon. Kalaban. Nag-deny siya na wala siyang insertion. Puno ng insertion, 3 billion mga kababayan, grabe. Sabi niya amendment. Sabi ni Frank Drilon, parehas lang yun. Kasi galing yung kakampi pa nila ito mga kababayan appropriations bill sa House, tapos pagdating dyan sa bicameral same thing. Nagdadagdag kayo. Hindi nga nagbabawas nagdadagdag kayo. Insertion yun.
Eh, hindi niya pwedeng ma-deny yan ni Risa Ontiveros. Siya mismo, meron din siyang billion na insertion. Tapos buong bansa, mga kababayan, mayroon siyang project na flood control. Grabe. Grabing kasindikato na tong virus na to. Ang tanong dyan, saan yun napunta? Oh, saan yan napunta? In preparation na naman ba yan? Dahil tatakbo siya, mga kababayan, sa 2028? Kung inyong matatandaan, mga kababayan, di ba talunan yan sa pagka-senador dati? Inabsorb ni Panot, mga kababayan, inilagay sa PhilHealth. Nagkaroon ng issue ng bilyones, mga kababayan, sa corruption sa PhilHealth. And then, later on, nanalo na si mga kababayan, si Virus. Ang dami na niyang funds Si Grace po. Pangampanya. Hindi siya pwedeng magsabi na hindi niya alam yun sa 2025 na GAA. Kasi chair siya ng finance. Kala ba natin may makukulong? Oh. Di-expect natin makukulong ito sina mga kababayan. Sina Grace po, sina Escudero. Ayun, mga kababayan, mukhang si Sara pa ang mauunang makukulong. Diyos ko. Hindi siya nag-aaral niyan. Si Saldi ko lang lahat ang gumalaw noon. Aba, imposible naman. Imposible. Lalo na pat may party list siya. Yung panday party list na. Panday? Panday. Ang anak niya nakaupo ngayon. Yan ang problema. Grace po. Lahat sila. Nanalo pa yung panday party list. Ay nako, kaululan ito mga party list, mga kababayan. Kung ano-ano na lang mga mga kababayan, mga pangalan, mga ang probinsyano, ang party list. Diyos ko. Mayroon pa kumuha sa pangalan ng 4-piece, mga kababayan, para kunwari sila daw yung 4-piece. Hindi naman pala. Mga kabaliwan, mga party list. Political sila na plano. Like Risa Ontiveros, plans to run for president. Di nag-insertion. Ambisyosa. Hindi mo susuportahan, Rowena, na dilawan. Pareho kayong dilaw. Boyfriend daw ni Llamas Ewan na natin kung totoo ba. Pero alam naman natin kalaban sila ni Llamas, no? Ito si Rowena Guanzon, mga kababayan. Tinawag nga niyang potato corner. Yung kanya. Nakita niyo yung logo ng potato corner, mga kababayan? Yung patatas na lang, parang ulo ni Llamas. Mga maip, mga financial assistance. Ang balita ko, naka-parking lang muna sa DSWD. Grabe. Dahil sa 2028 na niya ipamimigay. Ito lahat ng mga political na ambisyon. Ito nagdadrive sa mga taong yan para hindi sila tuwid. They're not upright people. So, tuwad sila we have an interest in calling them out. Walang personalan dito. Kilala ko din yan si Risa Ontiveros. Nung pareho kayong dilaw, di ba? lista pa yan, nakip yan dun sa Kamkaringal. Tinawag ako ni Eta Rosales. Dahil abogado sa kanila. Hindi nga ako, may iba nga silang abogado pagdating doon. Pero nandun ako. At tinawag nila ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ito personalan. Ang ayaw ko lang yung magpanggap kayo, wala kayong insertion na meron naman. Meron. Sabi niya, amendment po. Ay nako, yun si lang. Grace po. Dapat panagutin yan. Oo nga, no? Dapat i-investigate yan ng ombudsman. Udas din si Grace po, mga kababayan, no? Di ba ang sabi ni Tatay Digong, mga kababayan, lasinggera yan? Hindi daw yan pwede na, magsalita na hindi umiinom ng brandy at saka smoker din, mga kababayan. Grace Trapo. Kasi chair siya ng Finance Committee. At may sarili din siyang insertion doon. Sigurado. 11 billion. Yun ang nakalagay Si Katunying ang mga kababayan naglabas ng data na yan. Tapos si Ontiveros, sa kanya, mga kababayan, 3 billion. Nilaan niya sa mga flood control fund. And then samantalang kay Sara, mga kababayan, na budget, babawasan nila. Gusto nilang bawasan. Dapat po bawal na yung mga insertion na yan. Kasi si Dilima, may insertion pero ibang klase insertion. Saba ang insertion ni Dilima. Sa house, tapos dadaan na sa bago ipasa ng mga ng senador, magbabaycam. Dapat tinitingnan nila kung tama ba tong mga ganitong mga project na ito, kailangan ba ito? Ito ba ay ayon sa mga projection ng NEDA?
na maka-generate ba ito ng employment yung Tapos, mga consumer. napakaraming proyekto mga kababayan ang hindi napapakinabangan dahil kaululan lang mga kababayan Kaululan lang. Nasasayang lang ang pera ng gobyerno, taong bayan. Hindi napupunta sa tamang mga kababayan. Sa development ng economy, kagaya ng mga farm-to-market roads, tulay. Wala Si Bangag mga kababayan, ang aangkin lang ng tulay ng may tulay. Yung mga tarpaulin lang ang ambag mga kababayan. Bill Barrymore, BBM. mga Di naman sa kanya. automated na mga improvement. Tapos, sasabihin pa niya mga kababayan, eto ang aking pamana. Pamana sa inyo, Diyos ko Lord. Legacy daw mga kababayan, animal. Mga sementadong daan. Mukha Ang nakasimento sa kanila mga kababayan, mga mukha, ang titigas. Diyos ko Lord. Yan na lang po dapat i-focus nila. Yung hindi mananakaawa naman po ang kaban ng bayan. Sila din naman pag mga magnanakaw kasi. sa kanila, kanya-kanya. Kanya-kanyang nakawan. Kanya-kanyang Olympic nakawan. Games. Grabe, paramihan ng nakaw. Pabilisan ng insertion, pabilisan ng nakaw. Funding trading. Kita nyo dyan sa House of Reps. Yung nakakahiya kayo dyan. Buti na lang, Gwanson, ay hindi ka pinaupo ni Tambalos-los dahil baka ka pa. Nainganyo pa mga kababayan pag nagkataon. Pansin nyo sila, lagi sila mga tumatayo, gala sila ng gala. Nag-trading sila. Sasabihin ni Garjola, example, Kong, meron ka palang 1 billion dun sa ganyan. Akin na lang yun. Bigyan na lang kita ng 10%. Example yan Ay oo, confirmed yan mga kababayan Kumpirmado yan. Si Erwin Tulfo mismo ang nagkumpirma niyan mga kababayan na ganyan daw ang kalakaran doon sa sa Kongreso. Para daw silang nasa mga kababayan sa palengke talaga, auction. Nag-auction ng mga proyekto, nagbibilihan. Tur na siya na naghihintay. Yan si Garjola sa Batangas. Grabing vote buying ng party list niya doon. Alam namin kasi tumakbo din akong party list, di ba? Grabe, maka-afford ka ba ng gadon? Kung hindi yung pera ang galing, yung pinamimigay mo ay parang wala lang sa iyo. Kaya dapat managot talaga yung Edwin Garjola na yan. At yung party list niya, dapat makancel. Lahat po ng mga party list na sangkot, dapat yung Comelec. Unang-una, kaya yung mga party list sa mga kababayan makakaliwa, yan ang dapat kinakancel dahil mga salot dyan sa lipunan. Mismo, motu proprio, cancel na yung registration nila. At ito naman po si Speaker D, nananawagan po tayo. Ba't hindi nyo pa sinususpend yan? Yung mga under investigation na yan. Ng mga party list representatives at mga congressman. I-suspend nyo na yan kasi they are in the position to evade or to to pressure, intimidate, and manipulate the evidence. Speaker D, suspend nyo na yan, yung mga... Ay, wala Tuta, mga kababayan ni Marcos at Tambalos-los yan si D. Kabalahibo. Sangkot dyan. Yung mga nandyan na sa ombudsman. Sinuspend nyo nga si Kiko Barsaga Sila pa, nangurakot dapat sila. Kung gano'n mga kababayan, dapat si Rapi Tulfo din. Indecent proposal mga kababayan. Tapos yung Viva Max mga kababayan, ang sabi niya, sarili kong bulsa ginamit doon pambayad daw sa Viva Max mga kababayan ng Christmas party. 750,000. Apparently, na-confirm mga kababayan, 250,000 each. Wow. Ko lang yung kay VP Sara dahil ito talaga yung ipinapatanong sa inyo ng ating mga kababayan. Kapag makitaan raw ng probable cause ng ombudsman at masampa ito sa Sandigan Bayan, ano po nakikita ninyong senaryo na mangyayari at ano ang maaaring idepensa dito ng Vice Presidente? At ang sabi ni Amy, ipapakulong daw mga kababayan diba? Si Amy na mismo nagsabi, ipapakulong daw. Kung maaari ba siyang preventive suspension o maisailalim? Lahat pwede nilang gawin. Lahat sa pwede nilang preventive gawin. suspension, gayong siya po isang impeachable officer na matanggal lamang sa pamamagitan lang ng isang impeachment proceeding. Ang ombudsman, pwede silang
ang una nilang gagawin is impeachment kasi impeachable yan officer. Yan dapat, no? Kasi binaback up lang nila yung plan B nila, yung ombudsman na plunder. Yan naman Kasi talaga pag dapat, natanggal mga kababayan. Plan. Na na hindi makikialam ang ombudsman, ipa-impeach muna and then dyan na sila mag-a-activate. Pero si Boying, iba ang plano. Pwede daw kasuhan niya, mga kababayan. Siya ang law eh. Ang gusto nila, plan B yan. Plan B, plunder. Narinig nyo? Impeachment muna. Pag na-impeach, plunder. Kasi ngayon, wala naman ng ombudsman no jurisdiction dyan eh. Sa Vice President. Dahil impeachable officer siya eh. Maghihintay sila na hindi na siya Vice President. Yan dapat. Pero iba eh. Iba ang kanilang mga kababayan plano. Ganyan talaga ang konstitusyon eh. Kasi ang konstitusyon natin ay is there to ensure stability. Stability. Paborito ni Bangag na yan, mga kababayan. Mga nagpo-protesta. Paborito na word ni Bangag. Sign. Tapos, ang Vice President yung pinapatanggal nila. Parang, oo nga. Sa lahat nga, mga kababayan, no? Ito eh. Si VP Sara lang ang walang insertion, mga kababayan, at walang proyekto ng flood control fund na siyang ngayon, mga kababayan, hot issue. So, paano siya pa nauna? Napaka walang hiya naman nila, mga kababayan. Alata namang political war ito eh. But kung gusto nyo, di maghintay na lang kayo ng 2028. Yun. Ayaw nilang maglaro ng patas. Kasi tingnan nyo, bakit sa budget ng Vice President pinasa agad nila? Wala pang isang oras, pinasa na nila. Kung nagdududa pala kayo sa confidential funds niya at kung ano-ano dyan, hindi dapat siniro nyo na lang ang budget niya. Mas mabuti pa nga zero, mga kababayan, para wala na silang ma-audit. Wala na silang bintang, mga kababayan. Anyway, si VP Sara, marami namang tutulong dyan. Diba? Panindigan nyo yan. Kaso ayaw nyo panindigan dahil mga politiko kayong mga... Tapos, pagka si Sara na, grabe, babaliktad na naman yan, mga kababayan. Pero lintik lang ang walang ganti. Itong mga buwisit na to, mga kababayan, hindi dapat yan pinapatawad yung lahat ng mga nang bubuwisit karon ngayon, mga kababayan. Dapat yung gantihan. Mga garok, kung sa Bisaya pa. Mga garok kayo eh. Kaya nagpe-play din kayo, naglalaro din kayo. Yung yuko-yuko na mga congressman at congresswoman doon kay VP Sara sa budget hearing. Nakakaya. Yuko-yuko, no? Para kayo mga Hapon eh. Ako po. Yuko kayo ng... Yuko-yuko na kunwari. Hindi naman yan ugali ng Pilipino. Nagbabaw-baw na, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Tapos pagtalikod ni Sara, parang pinakyuhan pa, mga kababayan. Pag yuko-yuko, sus. Ano ba talaga? Kalabanin nyo ba talaga yan o ano? Ang problema diyan sa mga congressman, lalaro sila kasi baka nga naman malaki ang probability na manalo yan si VP Sara for president. Talagang malaki. Ano kayo? Kahit mag-budget kayo dyan ng 100 billion sa district nyo, kung hindi ilabas, kung hindi i-implement. Alam mo, natatawa evil laugh na siya. na lang ako pag nanonood ako, nakalimutan na ba nila na sila nga itong nirereklamo ng mga tao, ng mga corrupt sila, mga congressman dyan. Tapos, yan nga, mga kababayan, ang nakakatawa. Sila ang nirereklamo, tapos si Sara ngayon ang kakasuhan. Kung umasta mga ito, parang mga anghel. Anghel! Na walang kasalanan. Lord. Nakakahiya, nakakadiri yung mga... Nakakadiri. Lalo na yan, sina Garjola na yan. Ba't di si Adyong? Ang party list, sumali pa dyan, kayo nahiya. Dapat marginalized sector kayo. Sumali kayo dyan kasi kailangan nyo mag-vote buying. Kaya kami, walang vote buying, talo kami. Yan ang sinasabi. Panalo nga ito si Guanzon dapat, mga kababayan, di ba dati? Sa 2022, P3WD. Hindi pinaupo. Sabi namin, Opo, dapat yung mga ginawa ng COMELEC, binan talaga yung cash assistance. Kaso wala naglalaro din si Che ayuda Garcia isa pa yan dapat kulong, mga kababayan. Ano yan Andy Bautista part 2, mga kababayan. Di ba, Guanzon? Habang nasa COMELEC ka, si Andy Garcia, Andy Bautista andun.
Alam mo yan eh. Biro mo si Yeda Romualdez, 4 terms na as congresswoman, nakatatlo na. Nilagay pa as 6 nominee, pina-resign yung 3, 4, 5. In-approve pa rin ni Comelec Chair Garcia. Nakaupo grabe. Yan sa konstitusyon eh. 3 lang consecutive terms. Oh, Pwede. pang-4 na. Grabe. And the Constitution does not distinguish whether they are party list representatives or district representatives. They are representatives. But Comelec Garcia, chairman, Grabe he's a itong very Comelec din, mga intelligent kababayan, no? practicing The- lawyer in the election Comelec law. He Lord. knows that there is no distinction. And yet, dahil nga in power si Martin Luther Luther Roman, King. pinagbigyan niya. Tapos sasabihin nila, wala namang nagreklamo. Naku na. Kailangan pa bang magreklamo? Wala sa mukha niyo yung konstitusyon. Sampal na sa inyo eh. Harap-harapan, Kailangan attorney. pa rin may magreklamo. Harap-harapan eh. Yan ang problema sa Pilipinas eh. Takot lahat kayo sa may kapangyarihan. Bumaba kayo dyan. Dapat independent commission kayo. Nung panahon namin, Hindi yan takot. Ano yan, mga kababayan? Sila talaga ang kasabwat. Kasabwat, mga kababayan. Tauhan. Abogado nga yan, ibangag, di ba? Si George Garcia, mga kababayan. And then, wala na sila. Di ba sabi nila, dinaya daw sila, mga kababayan, ng Smartmatic. Wala na silang pakialam ngayon. would never have happened. Hindi. Senador noon si Grace po disqualify ng division ko yun na hindi siya natural born. Hindi lang ng division ko. Kami, 5 kami. Punta 2 lang. Si Bautista lang pabor doon. Kaya, ibang-iba na ngayon ang Comelec. Kaya, baka sana maliwanagan sila. Opo. Maraming salamat po. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Ang inyong Po, mga lingkod. kababayan, si Attorney Rowena Guanzon. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.